siyempre mas mauunawaan po natin ang tunay na identity ng ating Panginoong Jesucristo na hindi lamang siyang tao, siya ay Diyos, ang nag-iisang anak. Sapagkat po si Moises ay isang napakagandang ah, halimbawa ng faithful servant. Pero si Jesus ang nag-iisa na anak ng Diyos. At si Moises, makita natin kung paanong pinalaya ang mga Israelita sa Ehipto, ganun din tayo higit na pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon sa kasalanan. So as we continue, no, may ang pagkakaparehas po ni Moises at ang ating Panginoon Jesucristo is they were shepherds to God's people. Sila po yung mga pastol. Pero higit pong dakila ang Panginoon Jesucristo sa kanyang pagiging pastol. Sige, pakibasa yung Old Testament, Sister Michelle, Numbers 27:15 to 17. And thank you, Lord. Sister Cheng, John 10, verse 10 to 11. Thank you, Lord. Sister Lola, Exodus 34:28 to 29. Mami Ading, Matthew chapter 4, 10 to 11. So tingnan natin to. No? Yung pagiging pastol ng ating Panginoon Jesucristo ay higit. Si Moises, pastol din naman siya. Sige, basa po. Numbers 15 verse ano Pastor? Numbers 27, Ay, 27 pala. 15 to 17. Sige, sis. Ayan, sabi dito, sinabi ni Moises, hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Amen. So, mismo si Moises ay nanalangin siya. And he points out to that one great shepherd who will lead God's people. No? So, siya rin ay pastol. Dinala niya ang pinalaya niya. No? Yung mga Israelite, tupa yan eh. Pinalaya sa Egypt papunta sa Canaan. Ang problema, namatay si Moises. Hindi rin siya nakarating sa promised land. Nakita niya lang nung panahon na yon. Pero si Jesus ay higit. Kaya nung sinabi to ni Jesus, pag naririnig ng mga Israelite ito, mga Hudyo, siya pala yung pinapanalangin ni Moises na ipapadala. John 10:10 to 11. Sige, sis. So, mismo ang Panginoong Jesucristo, He referred to Himself as the Good Shepherd. So, hindi lang bastang shepherd, He is the Good Shepherd. Bakit? He laid down His life for the sheep. Ibinigay niya po ang kanyang sarili. So, hindi lamang siya nagdala sa atin papunta sa lupang pangako, buhay na walang hanggan, kundi ibinigay niya po ang kanyang sarili sa atin. Kaya paano ba ang gawain ng ating dakilang pastol? So, unang-una, siyempre, pakainin ang mga tupa. Kaya po, alam nyo mga kapatid, ang ipinapakain sa atin ng Panginoong Jesucristo, hindi mga basura yan. Alam nyo ba, di ba yung kabaliktaran ng mga tupa? Ano ba yung sinasabi sa Bible na opposite ng mga tupa? Kambing po. Yan, yung mga kambing. Yung mga kambing, kumakain ng basura yan. Hindi tayo mga kambing. Mga tupa tayo ng Diyos. So, ang Panginoong Jesucristo, ang pinapakain niya sa atin, if you read Psalm chapter 23, di ba? Mainam na pastulan. His word, He shepherds us. He feeds us with the best. Kaya alam niyo po yung word of God, ito'y magbibigay buhay sa atin. Ito ay magsusustain sa ating buhay. Magpapalakas, strengthen us. At the same time,
ang isang gawain ng dakilang pastol ay mabuti siya. Ang plano niya sa atin ay magaganda at mabuti. Kaya pagtitiwalaan mo siya, no? He will lead us. If you meditate Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? He leads us to green pasture. So, yung leading ng Lord, napakahalaga po ng pagsunod. Upang tayo'y managana, maranasan natin yung buhay na sinasabi diyan sa John chapter 10, di ba? Di ba magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Gusto ba natin 'yon? Life that is overflowing. I came that they might have life and have it abundantly till it overflows. Biruin niyo yung good shepherd, yun yung plano niya sa ating mga tupa. Kaya kailangan we follow His voice. We follow His leading in our life. Salamat sa Panginoon, no? Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba at submission sa ating dakilang pastol na sa ating Panginoon Jesucristo. So yun po, no? Yung kanyang pagkakaparehas. Ano pa? Um, if you look at in the Old Testament kung paanong si Moises, nagagalit na siya doon sa mga Israelite, puro reklamo, di ba? Pero si Jesus, di ba, kahit na sinaktan siya, kahit na siya ipinahirapan ng mga taong pinakain niya, anong sabi ng Panginoon? Father, forgive them for they do not know what they do. So, yung pagpapatawad ni Jesucristo nandoon pa rin. Yung kanyang grasya, yung forgiveness na inaalay niya sa mga tao. Talagang good ang ating shepherd. Ang pagkakaparehas pa po nila, magkasunod, letter G, is Moses and Jesus both fasted for 40 days. Parehas po silang nag-fasting ng 40 days. Wala po nag-fasting ng 41 days, 42 days. Okay? So, yan na po yung maximum fasting, no? Sige, Exodus 34, 28 to 29. Exodus 34:28 to 29. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Bumaba sa bundok si Moises. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong sinusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Amen. Praise God. So sis, ano ang bunga ng kanyang prayer and fasting? Naging radiant face. Oo. Yung pakikipag-usap niya sa Diyos. Ano pa? May binigay sa kanya. Ano binigay sa kanya? Yung 10 Commandments po. Yes, exactly. Thank you. Very good. So, si Moises, no, nung nag-fasting siya ng 40 days, natanggap niya yung 10 Commandments. At yun ay ibinigay niya. So, bakit higit ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ang meron pagkatapos mag-fasting ni Jesus? Matthew 4, 10 to 11. Okay, sabi dito, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Thank you, Lord. Yon. So, Mami, anong naging resulta ng prayer and fasting ni Jesus? Kaya ang naging resulta, siyempre napagtagumpayan niya yung tukso. Yan. Tapos, Iniwan siya ng Diablo. Yes. Pagtagumpayan yung tukso and then, yun, dumating na yung mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Praise God. So makikita no? Oo, na-receive mo yung law, Moises, maganda yun. Pero si Jesus, He overcame Satan after His prayer and fasting. Kaya alam niyo po, higit na dakila talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Sister Michelle, pakibasa Numbers chapter 12, verse 1 to 3. Sis Nobi, Philippians 2, 6 to 8. Letter H. The Lord Jesus is greater because both Moses and Jesus, anong ba sabi ng Bible?
They were meek and lowly of heart. Talagang merong kababaang loob itong si Moises. Pero syempre, higit yung humility ng Lord, di ba? Sige, Numbers 12, 1 to 3. Ayan, sabi dito, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Verse 2, ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Verse 3, si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Amen. Yan. So sinabi mismo ng Biblia na ang karakter ni Moses, no, kahit nga pinagsasalita siya, pinagchichismisan siya ng kanyang mga kapatid, nagsalita ng laban yung kanyang dalawang kapatid, di ba? Laban sa kay Moises. Ikaw na lang ba lagi? Di ba? Ikaw, yung message ba ni Lord lagi na lang sa'yo? Pero mo, mga kapatid niya, no? Yung umuusig sa kanya. Pero ang sabi, mandun pa rin yung kanyang pagpapakumbaba. At sabi, kanino mang mabuhay sa ibabaw ng lupa, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. So yung pagiging lowly, yung meek, humble, nandoon kay Moises. Pero tingnan mo yung humility. Even the Lord was speaking to Moses face to face. Diba? Mababa pa rin ang loob ni Moises. No? Sige, Philippians 2:6-8. Amen. Ang sabi po dito sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. In verse 7, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Praise God. Si Moises, tao lang, mapagkumbaba, pero tao lang siya. Si Jesus, Diyos. Pero hindi niya ipinagpilitang manatiling kamatay ng Diyos. Binitiwan niya yung mga divine privileges, namuhay na isang alipin, ipinanganak bilang isang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba. Hanggang sa kamatayan siya'y naging masunurin. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kahit mahirap. Ano yung sinasabi dito? Yung humility ni Christ na ating Lord, no? Meron pa bang mas tataas sa Diyos? Wala na. Yung Diyos ay nagpakumbaba. Kaya every time we come to the Lord, no? Kung meron tayo mga pride, asan galing? Ano yung pinagmamalaki natin? Si Jesus, siya'y Diyos. Pero nagpakumbaba. Let us follow Christ's humility. And gusto ko lang itong i-point out sa atin. Ang isang sign o evidence na ang isang Kristiyano ay tunay na tumanggap kay Kristo. Nakaunawaan niya na siya'y makasalanan at hindi karapat-dapat iligtas. Naunawaan niya na siya'y dapat parusahan sa impyerno dahil sa kanyang mga kasalanan. Kaya pag lumalapit siya sa Diyos, mapagkumbaba. At isa pong sign or evidence ng isang mature na Kristiyano, alam niyo ba, hindi yung knowledge sa Bible. Hindi yung dami ng attendance sa church. Hindi po yung mga posts sa social media, maganda yung mga bagay na yan. Pero alam niyo, isang napakagandang sign or evidence na itong tao na totoo itong Kristiyano. Ibig sabihin, tinutularan niya si Kristo. Alam niyo kung ano? Humility. Yung pagpapakumbaba. Kasi pwede natin sabihin, matagal na tayong Kristiyano pero mayabang pa rin. Naku, baka hindi mo naunawaan kung sino si Kristo. Kaya meron ba tayong mga pride sa buhay natin? Mayabang pa rin ba tayo hanggang ngayon?
Let us evaluate ourselves. Examine our hearts, our mind, our lifestyle. Lord, kahit katiting na kayabangan, alisin mo sa akin to. Kahit katiting na pride, layas sa pangalan ni Jesus. Isinusuko ko ito, ilalim ko sa iyo. Yeah. Minsan yung pride ay hindi, marami tayong aral niya every Sunday, di ba? Bukod sa hindi ka ma-correct dahil sa pride mo, minsan gusto mo ang tingin sa'yo ng tao, hindi ka mahina. Wala kang kahinaan, lagi kang malakas. Hindi mo kailangan ng tulong. Yung ayaw mo malaman ng mga tao ang iyong kahinaan. Na dapat ang portrait mo ay lagi kang strong. Minsan, nakaugat yan sa pride. Kapag ang iniisip mo ay para maitaas ang iyong sarili, para tayo ay ma-acknowledge, tingnan natin yung ating puso. Palinis tayo. Isuko natin lahat kay Lord. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin at magpakumbaba tayo sa Kanya. So ang ating Panginoon Kristo ay may kalikasan. Siya ay kalikasan ng Diyos, may kalikasan ng Diyos. Ngunit binitiwan niya na yan. Binitiwan niya yung lahat. Para saan? Maging tao. Letter I, both Moses and Jesus experience a transfiguration. Kaya alam mo, gandang pag-aralan nito eh. Si Moises, di ba kanina? Basahin uli natin. Sister Lola, Exodus 34:29 to 35. Exodus 34:29 to 35. And then, Sister Michelle, Matthew 17, 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. 1 hanggang 6. Maganda yung hanggang 6. So, nagkaroon talaga sila ng pagbabago. Sa kanila itsura ha. Transfigured talaga. Nakita. 29:35. Exodus. Sige po. Amen. Exodus 34:29-35. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalakbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing nakikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niyang muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Amen. Grabe, no? Praise the Lord. Totoo yan, mga kapatid. Nagliliwanag. At syempre, alam nyo, ito magandang aral eh. Hindi ikaw ang magsasabi na nagliliwanag ka. Tama? Sino yung nagsabi na nagliliwanag si Moises? Yung mga taong nakakita sa kanya. Yung ating pagiging Kristiyano, hindi ikaw ang magsasabi. Ang makakakita at makakapagpatunay na Kristiyano ka is yung mga nakakasama mo sa bahay. Nung nakita po nila yung liwanag ng Diyos, that Shekinah glory of God, shining, that radiance in the light of God in the face of Moses, ano yung naging respond ng mga tao, sis? Natakot. Yes. Doon nila na yung fear of God. Grabe, iba to. Iba talaga. Tuwing kailan niya nararanasan yun? Tuwing nakikipag-usap siya sa presensya ng Diyos. Kaya tinatakpan niya yung mukha niya eh.
pagkausap niya yung mga tao. So, totoo po yan, our devotion to the Lord, our personal time, pag tayo merong panahon sa devotion sa Lord, prayer, worship, reading ng word, living that holy life, even when no one sees you, doon ka nagliliwanag. The radiance, the light of Christ will be seen in you, to you, through you, makikita sa atin. Kaya, if we will go back into our old life, totoo yan, magdidilim na naman yung itsura mo. Magmumukha ka na naman sa kadiliman. And you know, as a pastor, talagang may mga nakikita kaming ganyan eh. Parang wala na yung liwanag ni ganito. Hindi lang bilang pastor, no? Kayo rin ba may mga moment kayo na ganun? Na nakikita niyo yung isang tao, grabe, nagliliwanag siya. Hindi lang dahil bagong ligo, no? Alam mo na talagang may blessing ng Lord sa buhay niya. May mga ganun ba kayong moment? Pag nakakita niyo yung taong, grabe, iba yung light ni Lord sa buhay niya. Tama ba? May mga ganun kayo. Pero may mga nakikita rin ba kayo na pag tinitingnan mo tong tao na 'to, nawala na yung liwanag nito. Dati talagang maliwanag ang itsura nito, eh. Makikita mo talaga si Lord sa kanya kahit di siya magsasalita, talagang iba yun sa kanyang mga mata, sa ngiti, sa itsura niya. Pero may pagkakataon din na nawawala yun, eh. So babalik tayo. Bumalik tayo sa debosyon natin sa Diyos, sa panalangin, sa pagsamba, at syempre higit sa lahat, kahit ginagawa mo lahat ng yun pero nabubuhay ka pa rin naman sa kasalanan, patuloy ka sa paggawa ng mali, ay mawawala yun. Yan ang humahadlang sa relasyon natin sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng pamumuhay ng may kabanalan. Tingnan natin si Jesus. Ano naman yung kanyang pagiging higit kay Moises? Sige po. Ayan, Mateo 17:1-6, sabi dito, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Verse 2, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. Verse 3, nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Verse 6, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Amen. Amen. So parehas ba yung respond nila nung nakakita sila ng transfiguration? Parehas silang natakot, mga kapatid, di ba? So, dito po, no, makikita natin, kanina sa binasa ni Sister Lola, ano ang nagniningning kay Moises? Sis Lola? Ang kanyang mukha. Yeah. Pero sinabi dito kay Jesus, anong nagniningning sa kanya, Sister Michelle? Nagliliwanag ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. So, yung kanyang buong pagkatao. Alam niyo kung bakit napakahalaga nito? Kasi ang pinapakita sa kaningningan ng mukha ni Moises is yung kaningningan ng Diyos. Pero dito, sa transfiguration ni Jesus, ang pinapakita is yung kaningningan ng kanyang pagiging Diyos.
Kasi pwedeng mukha lang magningning sa kanya eh. Pero hindi kasi Diyos ang kausap ni Jesus. Sino ang kausap ni Jesus, Michelle? Ang Ama. Sino? Pakibasa ulit. Sino yung kanyang kausap? Si, ano ba yun? Si Elias at saka si Moises. Yan. Oo. So, paano siyang magniningning kung kausap niya si Moises na kumuha ng kaningningan sa Diyos? Ibig sabihin, hindi siya kumukuha ng ningning kay Moises at Elijah. Kanino? Pinapakita yon sa kanyang sariling pagka-Diyos. Kaya alam niyo, napakahalaga po nito ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay hindi lang bastang tao na nagpakilala kina Peter, nakita nila mismo. At hindi lamang yun, mga kapatid. Habang nandun sila sa bundok, nung nagbago ang anyo ng Panginoong Hesukristo na parang araw, hindi mo naman kaya talagang tingnan yung araw, sobrang liwanag nun. Ang sabi doon, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap at doon may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Sino yung nagsasalita? Ang Diyos Ama. Dito, madedebunk natin ang belief ng mga oneness. Ang oneness ng mga grupo ay nagsasabi na si Jesus, siya rin yung Ama. Mali, kasi hindi si Kristo ang nagsabi, ang salita sa pagkakataon na ito, kundi ang Ama. Magkaiba sila ng persona, pero in their being, in their divinity, sila'y iisang Diyos. Kaya ano napakahalaga nito, no, mga kapatid? So dito makikita po natin yung different persons in the triune being God. God the Father and God the Son. So hindi sila iisa sa kanilang person, pagiging person, no? Yung personhood nila iba. Pero iisa sila in their being. They are God being. They are divine God who exists in three persons. Pwede ba yun? Pwede, kasi Diyos siya eh. Wala namang mahirap sa kanya, wala namang imposible. Kung nilikha niya ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita, wala pong mahirap sa Diyos. He can exist in three persons. So dito sinasabi, hindi si Moises ang papakinggan, hindi si Elijah. Sabi ng Diyos Ama, siya ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Second time tong sinabi, di ba? Kailan yung first time na sinabi ito, kinonfirm na siya ang anak na kinalulugdan ng Ama. Nung bumaba sa kanya ang banal na espiritu, nung siya ay binaptize ni John the Baptist. Praise God. So we are now understanding and connecting the whole Bible, how Christ is greater than Moses. Last, letter J, both Moses and Jesus were used by God to build a spiritual house. Sister Novi, Exodus 25 verse 9. Sister Cheng, Matthew 16 verse 18. So si Moises ay pinagtayo ng tabernacle or tabernacle. Pero si Jesus, ang kanyang itinayo ay ang iglesia, simbahan. Sige. Exodus 25. Amen. Ang sabi po dito sa verse 9, ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Amen. Yeah. Pero sige, ano muna yung verse 8 sis? 8 to 9 tayo. Amen. Ang sabi po dito sa verse 8, ipapagawa mo ako ng sanktuaryo
na titirhan kong kasama nila. Hmm? Ang santuario at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Yan. So mismo ang Diyos nag-initiate ng plan kay Moises na si Moises gagawa ng santuario, tabernakulo na kung saan sabi doon, titirhan kong kasama nila. Tabernacle, ibig sabihin ng tabernacle, dwell. I will dwell with them. Alam niyo, napakaganda niyan. Yung salita na yung dwell. Mananahan ako, titira akong kasama nila. Sa tuwing nandun yung tinatayo nila yung tabernacle, tinitiklop yun, tent yun eh. Diba? Nandun yung presence ng Lord. Nandun yung Ark of the Covenant. Nandun yung cloud. Nandun yung fire na nagiging guide nila. Tapos nagse-settle down sila. Yung tabernacle, andun yung mga furnitures. And then in the Holy of Holies, kung saan nandoon yung Ark of the Covenant, the presence of God, doon nila na-experience ang Diyos. So pag bumaba yung cloud, ibig sabihin, magse-settle sila doon. And then lilipat na naman yung cloud, lilipat din sila. So ibig sabihin yung tabernacle is where will God live, dwell. Praise God, pinagawa kay Moises. Pero ngayon, saan na ngayon nakatira ang Diyos? Kasama na ba natin si Lord? Amen. Dahil ang ipinatayo ng Panginoong Hesukristo ay hindi ang temporary tabernacle na linililipat-lipat, na nire-reconstruct nila na parang tent, kundi ang itinayo ni Lord. Matthew. Sige, pakibasa. 16:18. Tuloy mo sis, verse 19. Wow! Praise God! Hallelujah! Kita nyo? Yung tabernacle, yung center nung grupo ng mga Israelite, nasa gitna nila yung sineset up, tapos pinapalibutan ng mga tents ng mga tao. Sabi ni Jesus, ang itatayo ko ay yung iglesia ko. And sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. The church is where God dwells. Now, the Holy Spirit lives in us. At tandaan nyo mga kapatid, dahil nilinis na tayo ng dugo ni Hesukristo, na ating Panginoon, nung sumampalataya tayo sa Kanya, nasa atin na naninirahan ang Diyos. Ang Diyos ay kasama natin magpawalang hanggan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Kaya alam nyo, napakahalaga po makita natin that our body is the temple, the tabernacle, the dwelling place, our life, the church. Hindi yung building, hindi yung Andrea, hindi yung sa GIG, hindi po yun yung church. The church are the one who believes in the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. At sabi niya, itong church na to, I will dwell with them. Kaya yung ating katawan, hindi para sa immoralidad. Ito'y para saan? Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Para sa panghuling verse, pakibasa Sister Lola. Verse chapter, maganda yung 1 Corinthians 6, verse 12 hanggang 13. Hello, sis. First Corinthians 6, verse 12 to 13. Oo.
May magsasabing malaya akong makakagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Maari ko ring sabihin, maari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. 13. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Amen. Amen. So para saan tong katawan natin? Talong ka sa verse 19, sis. 18 to 20. Para sa paglilingkod sa Panginoon. 18 to 20, final verse. 18 to 20. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. 19. Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, ang aming katawan ay templo, pinananahanan ng banal na Espiritu dahil sumampalataya kami kay Kristo. Dahil nalinis kami ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, gagamitin namin ang aming katawan, hindi sa pakikiapid, hindi sa kasalanan, kung hindi sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Lord God, dahil